Kahoy na tumatagos sa bato. Para saan kaya? Yan ang ating ibabahaging kaalaman para sa araw na ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Masasabi natin na ito ay kakaiba dahil hindi ito kadalasang nangyayari, kaya masasabi kong ito ay may bisa o bertud. Marahil ang iba sa inyo ay nakatagpo na nito, lalo na yung mahilig maghanap o mangalap sa Bisaya katawagan. Kadalasan sa mga naghahanap nito ay yung may mga hilig o mahilig sa sugal, lalo na sa sugal na sabong. Dahil ginagawa nila itong pangkabal o pampaswerte sa sabong na tinatawag sa Bisaya na dagon. Kapag meron ka nito ay magagamit mo ito sa proteksyon sa iyong sarili, lalo na pag inihalo ito o isangkap sa baon ng niyog. Tinataglay nito ang kapangyarihang tagusan. Ibig sabihin, tatagos lamang ang mga kaaway. Kung gagamit sila ng baril ay di kanila kayang tamaan dahil sa bisa o bertud na meron nito. Pwede rin ito ilagay sa pulang tela o itim at dalhin palagi sa iyong katawan. Ang sa gayon ay may proteksyon ka kahit saan ka man magtungo o mapunta. Sa pag-aalaga naman ito ay pahiran lamang ito ng langis na gawa sa niyog sa araw ng Martes o Biyernes. Kung sasapit din ang kabilugan ng buwan o full moon, ay ibilad lamang ito sa sinag ng buwan para mas lalakas pa ang taglay na bisa nito. Bukod sa ito ay mabisang pamproteksyon, ito rin ay mabisang pampaswerte. Kapag may tangan ka na nito, ay matutuklasan mo ang iba pang kapangyarihang nakapaloob sa mutyang ito. Pakaingatan lamang ito at huwag pagmayabang para patuloy na manatili ang bisa nito. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.